Part 169. And today we're going to continue our discussion in our series in Christ Realities Part 16. Today we are going to talk about reigning in life. But before we proceed, let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. There is nothing in the world like your presence. For in your presence, there is fullness of joy. And in your house, there is so much rejoicing. Even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. We thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you and to receive your word. Thank you also for the beautiful people who are watching this broadcast and joining us via online. We commit to you this time, even this learning time. It is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Ito na po ang ika-16 na linggo sa pagbagtas po natin sa series in Christ Realities. Ang ibig sabihin po, 15 malalaking katotohanan na po ang ating natutunan tungkol sa kung ano ang mayroon tayo dahil tayo ay na kay Kristo. Mabilis lamang po na pagsilip sa mga bagay po na atin ang natalakay. Natutunan po natin sa series na ito, in Christ, I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a new person inside. Furthermore, we also learn in this series that in Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. I am rich and godly. I am healed and healthy. I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. Moving on, we also learn in this series that in Christ, I am divinely protected. I am inseparable from God. I am redeemed from the curse. I am God's new habitation. And just recently, just last week, we learned that in Christ, I am complete. We need to move on, and today we are going to add one more reality. Today we are going to talk about reigning in life. In Christ, we reign in life. So we can say at the end, in Christ, I reign in life. I want to share with you two insights today. We are going to talk about the reality of the reign, and at the end, the application of our reign in life through Christ. Now let's begin. Let's talk about the reality of our reign in Christ. Ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa paghahari sa buhay sa pamagitan ni Kristo? Is this true? Is it true that anyone who is in Christ reigns in this life? What does the Bible say about this? I am going to show you the scripture. Romans chapter 5, verse 17. The Apostle Paul writes, For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, referring to the first Adam, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness, look at the next line, reign
in life through the one man, Jesus Christ. There is a clear contrast here, a contrast between two Adams. The first Adam and the second Adam. Adam means man. The first man, Adam, the Bible says, through the first man, Adam, death reigned. Through Adam, death reigned. Now look at the contrast. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life? Who will reign in life? Those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness. Those people will reign in life. And how are they going to reign in life? Through the one man, Jesus Christ. Ang paghahari sa buhay ay dahil natanggap mo ang masaganang biyaya ng Diyos at ang kaloob ng katuwiran. Ang biyaya ng Diyos ay kaloob, hindi ho premyo. Ang katuwiran ay kaloob ng Diyos, hindi po premyo. Sa sandali na matanggap mo ang biyaya at ang katuwiran sa pamagitan ni Kristo, ang resulta, na look at the verse, ang resulta, ikaw ay maghahari sa buhay. Ang reality, ikaw ay naghahari sa buhay dahil natanggap mo na ang masaganang biyaya ng Diyos at ang katuwiran. Ikaw ba ay na kay Kristo? Tinatanong ko po kayo, are you in Christ? If you are in Christ, ang reality, you reign in life. Hindi po ito promise na maghahari ka dahil natanggap mo ang katuwiran at ang kanyang masaganang biyaya. Ito po ay reality na. Iba po yung promise sa reality. Ang promise po, mangyayari pa lang. Bagaman totoo at hindi ko itinatanggi sa inyo na kapag naghari si Kristo sa mundo na ito ng 1,000 taon, yun po yung millennial kingdom, maliwanag na pangako ng Diyos na tayo'y maghaharing kasama niya dito sa mundo na ito. The Bible affirms the fact that when Jesus reigns on the earth 1,000 years, we will reign with the Lord. Pero yun, mangyayari pa lang sa future. Itong sinasabi ni Apostol Pablo dito ay hindi po in reference to the future. It is something so real, it is something about now. We reign in life. For the simple reason that we have received the abundant provision of grace and of the gift of righteousness, we reign in life through Jesus Christ. Can you say amen? Amen? Now let's look at this verse from the Amplified Version. This is even more graphic. Romans 5:17 from the Amplified. For if, because of one man's trespass, death reigned through that one man, referring to Adam, much more surely. So this is not maybe, this is not hopefully, this is not even prayerfully. This is not something that you hope will happen. This is not something that you pray that would happen. This is something sure. Surely will those who receive God's overflowing grace and the free gift of righteousness reign as kings in life through the one man, Jesus Christ. Can you say amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Now, talking about the reality, is it real? Yes, it is. It is true. It is real that those who are in Christ reign as kings in life. In life, here, in this present life, not in the future. Not in the millennial kingdom, though it is true that we will reign there. Not in heaven, but right here and right now, if you are in Christ, the reality is
you are reigning in life. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah. Tandaan mga kabiyaya na hindi ito totoo sa lahat ng tao. Ito'y totoo lang sa mga nakay Kristo. Kasama po ito sa mahabang listahan ng realities that you are in Christ. That in Christ you reign in life. Why? Because you have received God's abundant provision of grace. You have received the gift of righteousness. God's abundant provision of grace is Jesus Christ. God's gift of righteousness is Jesus Christ. So in short, if you have received Jesus Christ into your heart, you reign in life. Palakpakan si Lord. Praise God. Come on, give Him praise. Can you shout amen? Can you shout amen? I believe with all of my heart that if you are in Christ, and the truth is you are. How many people in this gathering believe that you are in Christ? Taas ang kamay. Palakpakan si Lord. Malakas sa palakpakan. May kasamang hiyawan. Come on, give Him praise, give Him praise. Hiyawan ng mga naghahari kay Kristo. Woo! In Christ, I reign in life. Sabihin natin sabay-sabay. In Christ, I reign in life. One more time, louder. In Christ, I reign in life. It is not a matter of promise. It is a matter of reality. Kay Kristo, sa buhay na ito, naghahari ka na. Pinaghaharian mo ang buhay na ito dahil ikaw ay na kay Kristo. The reality that in Christ we reign in life, supported, listen up, is supported by the truth of Christ's victory and reign. Because Christ reign, we reign. Can you say amen? Amen. Kung si Kristo'y naghahari, naghahari din po tayo. Paano maghari sa buhay? Kailangan si Kristo'y naghahari sa iyo. The reality that in Christ we reign in life, again, is supported by the truth of Christ's victory and reign. Because Christ reigns, we reign. Naghahari si Kristo, naghahari tayong kasama ni Kristo. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Now, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ and spreads through us the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Now look at the verse closely. God, who, referring to God, the Apostle Paul is giving thanks to God. Now thanks be to God, who, referring to God, always, not sometimes, not many times, always causes, that is present tense, that is happening now, causes us to triumph in Christ. This is not something that will happen in the future. My dear brothers and sisters, it is important to understand the text in the light of its grammatical structure. This is not something that will happen in the future. It is something that is happening now. It is real and it is now. Why we know it's now? Look at the verse. God who always causes, not will cause, causes, ngayon nangyayari ito, present tense, always causes us to triumph in Christ. Ang ibig sabihin niyan, kapag na kay Kristo ka, palagi kang panalo. Walang araw na talo kay Kristo. Amen! Inuulit ko po, walang araw na ikaw ay
talo kay Kristo. Kapag na kay Kristo, araw-araw panalo. Araw-araw nagahari. Sapagkat ito'y nangyayari lang sa naniniwala. Itaas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! At dahil araw-araw kang nananalo, kasama ka sa parada ng kanyang tagumpay, at ang bango ng kanyang tagumpay ay humahalimuyak sa iyo, sapagkat sa harap ng Diyos, ikaw ay mabango, dahil ang iyong pabango ay si Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Ephesians chapter 2 verse 6, the Apostle Paul writes, "And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus." Pansinin niyo po yung word na seated. Sa English grammar, past tense. Sa Greek grammar, nasa aorist tense. Ang equivalent ng aorist tense ay past tense. Ibig sabihin, naiupo na. Hindi po iuupo pa lang. Hindi po mangyayari pa lang. Nang si Kristo'y nabuhay tayong kasama ni Kristo. Nang si Kristo'y umupo sa tabi ng Ama, upuan ng pabor at pamamahala, sabi ni Apostol Pablo, iniupo tayong kasama ni Kristo. Seated us, referring to believers, we are now seated with Christ. Where? In the heavenly realms in Christ Jesus. Saan po yung heavenly realms? Yung po yung lugar kung saan ine-exercise po ang pamamahala, sapagkat si Jesus ay umupo sa tabi ng Ama doon sa sangkalangitan. Jesus was seated at the right hand of the Father in the heavenly realms, as the context says in Ephesians chapter 1 verse 20. That is why in chapter 2 verse 6, the Apostle Paul affirmed the fact that Christ was seated and we are seated with Christ. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So is it real? I believe it is, because it is true biblically that in Christ we reign in life. The reality tells us that in Christ we reign in life. In Christ we were seated with Him in the seat of favor, in the seat of authority. And in the exercise of authority, God causes us to triumph always. Because Jesus lives, we live. And because Jesus reigns, we reign. If you believe that, shout amen. Palakpakan ng malakas si Lord. Hallelujah! Praise God. That is what we call the reality. Now let's talk about the application. Ngayong alam na natin ang realidad na tayo'y na kay Kristo. At kay Kristo, kasama po tayong nailibing, kasama po tayong nabuhay, kasama po tayong umupo, kasama tayong namamahala, kasama tayong nagahari. Anong application po nito sa ating buhay? How do we apply our reign in life through Christ in our real life dito sa totoong buhay? Let me give you the application. Life application. Number 1, live godly through grace. Dahil tayo po'y naghahari sa buhay, dapat daig natin ang kasalanan. Hindi dapat ang kasalanan ng naghahari sa iyo manapa. Dapat naghahari ka sa buhay at daig mo ang kasalanan. Live godly through grace, relying on His strength and not your own. Letting His grace guide your action every day. For sin
shall not have dominion over you under grace. Dahil tayo nasa ilalim ng grasya, hindi po tayo nadidisgrasya ng kasalanan. Kaya natin ang kasalanan, kaya natin ang tukso, kaya natin ang dyablo, dahil dinaig na ito ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan, tinalo niya ang kaaway. Kaya dahil siya'y nagtagumpay, tayo po'y ginawa niyang higit pa sa mga mananagumpay. Romans chapter 6 verse 4, the Apostle Paul writes, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace." Now look at the verse. Under grace, sin shall not have dominion over you. Wala nang kakayahan, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa iyo. Naputol na ang kadena, kaya hindi ka dapat kinakaladkad ng kasalanan. Now you have the authority to draw the line and say, "No way! Hindi ko na yan gagawin. Binago na ako ng Panginoon. Hindi na ako lasinggero, babaero, sugarol. Hindi na ako butangero, hindi na ako basagulero. Binago na ako ng Panginoon." Shout amen. Amen. Yan ang katotohanan ng sino mang na kay Kristo'y naghahari sa buhay. Daig mo ang kasalanan. Under grace, sin loses its power over you. Now look at this verse from the Message. Romans 6:14. Sin can't tell you how to live. Again, sin can't tell you how to live. After all, you are not living under the old tyranny of the law any longer. You are living in the freedom of God's grace. Dahil nasa biyaya ka na, wala ka na sa ilalim ng pananakop ng kautusan. At dahil wala na ang pananakop ng kautusan, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. You can now draw the line and say, "The things I used to do, I do it no more." Dahil ang sino man na kay Kristo, naghahari sa buhay, daig niya ang kasalanan. Can you say amen? Amen. Titus chapter 2 verse 11 to 12, the Apostle Paul writes, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Stop there. What brings salvation? Look at the verse. What brings salvation? The grace of God, not religion. The grace of God that brings salvation has appeared to all man. Look at this. It, referring to the grace of God, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives. And tell me where? In this present age. Where? Here. When? Now. Right here, right now. You can live godly. You can live with victory over sin. Hindi dahil sa lakas mo. Hindi dahil sa repertoire ng religion. Hindi dahil sa ritual ng religion. Because of the grace of God. Kaya tinanong ako misa nung obispo, anong pipigil sa tao para magkasala kung alam niya na siya'y pinatawad na sa lahat ng kanyang kasalanan? Itong dahilan kung bakit hindi tinuturo ng religion ang teaching ng Bible na pinatawad na ang lahat ng ating kasalanan, dahil sa nervyos nila na pag nalaman daw ng tao na pinatawad na lahat ng kasalanan, ay wala nang pipigil sa tao para magkasala. Mga kapatid, mayroon. Sapagkat ang pumipigil sa tao para wag magkasala ay nakasulat dito sa Titus chapter 2 verse 11 to 12. Tignan niyo uli yung verse. "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." It.
Ano po yung tinutukoy na eat? The grace of God. The grace of God teaches us to say no to ungodliness. So what teaches us to say no to sin? The grace of God, not religion. Marami ng reliyon sa buong mundo at dumadami araw-araw. Pero hindi umuunti ang kasalanan sapagkat walang kakayahan ng religion para pigilin ang tao magkasala. In fact, nakakahiyamang sabihin kung minsan ang religion pa ang siyang nagsisimula ng pagkakasala, ang mga pang-aabuso, ang mga pagpatay, ang mga pagnanakaw sa ngalan ng relihiyon. Bakit? Sapagkat ang relihiyon ay ginawa lang ng tao. Ang kailangan ng tao hindi relihiyon. Ang kailangan ng tao ay ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos kay Hesukristo na ating Panginoon. Shout amen. Kapag natanggap ng tao ang grasya ng Diyos, lumalakas ang kanyang pagkatao. Kaya niya nang tumanggi sa kasalanan. Kaya niya nang tumanggi sa droga. Kaya niya nang tumanggi sa baraha. Kaya niya nang tumanggi sa alak. Kaya niya nang tumanggi sa sugal. O anumang relasyon na hindi ho nakakalugod sa Diyos. Now he can draw the line. Ang sabi niya, hindi ko na gagawin yan. Diyan na ako galing. Ginawa ko na yan dati, pero hindi ako naging masaya. Ngayon, binago na ako ng Panginoon. Hindi na ako katulad ng dati. Shout amen. Mga kapatid, isa sa pinakamalakas na argumento ng grasya ng Diyos, kapag natanggap mo ito, hindi ito nagiging lisensya sa pagkakasala. Tulad ng maanghang na bintang ng mga taong laban sa mensahe ng biyaya, di umano, ng mga taong nakatanggap ng grasya, lumalakas ang loob para magkasala at para silang nakakuha ng professional license to sin. Nothing could be farther from the truth. Pinakita ko po sa inyo ang bersikulo na ang grasya ay hindi ho nagpapalakas ng loob sa taong magkasala. Kabaliktaran, ang grasya ang pumipigil sa tao para magkasala. If you believe that, say amen. Hindi ko rin naman maitatanggi sa inyo na may mga taong mali ang unawa sa grasya, na disgrasya dahil ginamit nila itong lisensya sa pagkakasala. Pero hindi po ito mga tunay na nakay Kristo. Tandaan, hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Hindi lahat ng natatagpuan sa loob ng simbahan ay totoong mayroong relasyon kay Kristo. Ang mga taong mayroong relasyon kay Kristo, sa makatwid bagay na kay Kristo, mayroong pagbabago sa loob patungo sa panlabas. At hindi po yung mga nagpapanggap lang. Pakinggan natin ang babala ng banal na kasulatan. Jude, verse 4. Ito po yung mga nang-aabuso ng grasya. Ito yung tinutukoy nila at hindi po ito tumutukoy sa atin. Ito po'y tumutukoy sa mga hindi mananampalataya. Now look at the verse. For certain men, whose condemnation was written about long ago, have secretly slipped in among you. Nakahalo, nakapasok sa local churches, slipped in among you. Now look at the next line. They are godless men. What kind of men? I cannot hear you. What kind of men? These are the certain men. Doon sa first line, may binanggit na certain men. Pagdating po sa third line, binanggit sino yung certain men. These are godless men. Christian or non-Christians? Na kay Kristo o wala kay Kristo? So hindi po ito mga Christians. Pwedeng matagpuan sa loob ng church. Dahil hindi naman lahat ng pumupunta sa church ay dahil kay Kristo. Ang iba dahil kay Kristi. Ang iba ay dahil kay Chris. Pero meron ding mga totoo na kay Kristo at nasa loob ng simbahan. Pero hindi lahat. Tandaan ang kasabihan. Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Mayroong salaginto. Baka madali ka ng salaginto.
Akala mo Kristiyano, pero hindi pala. Kaya yun ang nagpapalito. Tatapatin ko po kayo, yun ang nagpapalito sa marami. Kaya ho nila tinatanggihan yung grasya. Ayaw namin yan. May kilala kami, naggagrasya-grasya, pero lasinggero. Kilala kami, naggagrasya-grasya ng mga pastor, pero nasa beer house, nagsusugal at gumagawa ng bisyo. Dahil daw, pinatawad na daw, lahat ng kasalanan, pwede nang magkasala ng magkasala. Ang mga gumagawa po nito'y hangal, mga nagpapanggap, mga peke. Sila yung nagpapalito ng tunay na mensahe ng biyaya. Dahil kapag na kay Kristo ka, binago ka na ng Panginoon. Hindi ka na katulad ng dati. You are now a new person. Shout amen. Ang nakakalungkot po niyan, ang ibang gumagawa niyan, pastor mismo. Hindi ba't nakakahiya yon? Nagtuturo ka ng biyaya, pagkatapos ay namumuhay ka sa pagkakasala sa ngalan ng biyaya. Anong biyayang natanggap mo? Dapat yung biyayang natanggap mo, binago ka muna bago mo ibahagi ang pagbabagong kayang gawin ng biyaya sa mga tinuturuan mo. Can you say amen? Certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are godless men. What kind of men? Godless. Who, referring to the godless men, who changed the grace of our God into what? Look at the verse. Into what? License for immorality. Who is doing this? Who are doing this? Godless men. Christians or non-Christians? These are non-Christians and deny Jesus Christ, the only sovereign and Lord. Mga kapatid, hindi po ito tumutukoy sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Dahil ang mga tunay na tumanggap ng grasya, hindi ho inaabuso ang grasya. Bakit? Sapagkat hindi mo pwedeng abusuhin ang hindi mo kayang ubusin. Sagana ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Number 1, live godly through grace. And it can only be done through grace. Number 2, live abundantly as promised. Ipinangako ng Diyos ang masaganang buhay. Mamuhay ka sa kasaganaan. Kalooban ng Diyos, maging masagana ang iyong buhay. Tandaan po ninyo, ang kahirapan ay resulta ng kasalanan. Hindi ho nilikha ng Diyos ang tao maghirap. Sana maliwanag po yan sa iyong kaisipan. Ang Diyos ay mayaman. Nilikha niya ang buong mundo para sa tao na kanyang nilikha. At gusto ng Diyos ma-enjoy ng tao ang kayamanan ng kanyang nilikha. Pero nang ang tao ay magkasala, pumasok ang kahirapan. Lack and poverty is never of God. Hindi mahirap ang Diyos. At ang langit ay mayamang lugar. Ang kalsada ginto. Ang bahay palasyo. Mayaman ang Diyos. Kaya hindi ho pabor ang Diyos sa kahirapan. Kung ang tao'y naghihirap sapagkat mali ang kanyang pinili, piliin mo si Jesus, giginhawa ang iyong buhay. Piliin mo si Jesus, iaangat niya ang iyong buhay. Amen. Live abundantly as promised, trusting God to fulfill His word in your life. Embrace His blessings and flourish in His provision. Paniwalaan mo ang pangako, angkinin mo ang pangako, ipamuhay mo ang pangako, dahil hindi mabibigo ang pangako ng Diyos. Lahat ng kanyang pangako'y oo, dahil ikaw ay na kay Kristo. John chapter 10 verse 10,
From the King James Version, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. The word light here, the Greek word is zoe, meaning spiritual light. A kind of life that is abundant. How do we know that Zoe is abundant life? Look at the last line, that they might have it. It referring to Zoe, referring to life. That they might have life and that they might have it, referring to Zoe, more abundantly. Gusto ng Panginoon ang masaganang buhay. Gusto ng Diyos na babayaran mo ang iyong mga pangangailangan. Gusto ng Diyos mapag-aral mo ang iyong mga anak. Gusto ng Diyos meron kang magandang trabaho. Gusto ng Diyos meron kang magandang tirahan. Hindi ho ito nagsasabi na tayo magiging milyonaryo at bilyonaryo sa mundo na ito. No. Ang sinasabi lang po ng kaunlaran na ito, hindi ka maghihirap. Lahat ng iyong pangailangan ay mapupunuan. Ang buhay mo'y angat kaysa sa naging buhay ni Kristo nung siya'y nasa mundo, nang siya'y magkatawang tao. Sapagkat kinuha niya ang ating kahirapan, ang sabi niya, ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay at masaganang buhay. Can you say amen? Now look at the same verse from NLT. You will just be blessed with this one. NLT, New Living Translation. The thief's purpose is to steal and kill and destroy, referring to the devil. Siya po yung magnanakaw, siya po yung mamamatay, siya po yung maninira, ang diablo. Jesus said, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Have you noticed? Not only rich life, but satisfying life. Make no mistake about this, not all rich are satisfied in life. Ang goal po hindi yumaman. Ang goal po magkaroon ng contentment. Ang goal po magkaroon ng satisfaction. Alam niyo po, maraming taong mayaman pero walang satisfaction. They want more, they want more, they want more. Just a little more, just a little more. Sobrang dami ng pera sa bangko. Gusto pa, gusto pa, gusto pa. Pera pa more, pera pa more. Wala hong kasapatan. Yan po yung mga pusong ganid at matakaw sa kayamanan. Hindi ho nila sasabihin kahit kailan ang tama na. Sapagkat hindi nila alam ang salitang tama na. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng mapuno. Sapagkat ang sentro ng kanilang kayamanan ay ang kanilang sarili. Pero hindi ho yan ang kaunlaran at pagyaman na itinuturo ni Jesus sa kanyang mga anak. Listen to this. Experience a rich and satisfying life by embracing God's grace, trusting His provision, and living with purpose and joy. Not just having wealth, but there is so much joy and purpose in life. And you need to keep in mind that not all riches bring fulfillment, but a life rooted in Him always does. Ang tunay na kasapatan ay wala sa pera. Dahil kung totoo yan, hindi magpapakamatay ang mga pinakamayayamang tao sa mundo. Ang tunay na purpose, ang tunay na contentment, ang tunay po na kagalakan ay nasa Panginoon. At kapag nasa Panginoon ka, huwag mong akapin ang kahirapan. Pag niyakap mo ang kahirapan, may balita ako sa iyo, mas mahigpit siyang yumakap. Uulitin ko po. Kapag niyakap mo ang kahirapan, yayakapin ka nito at hindi ka na makakaalis sa kahirapan. Yung poverty mentality.
Pinanganak kaming mahirap, mamamatay kaming mahirap. Mga kapatid, that is a counterproductive kind of mentality. Hindi ho gusto ng Diyos ganyan ang ating maging kaisipan. Mga kapatid, hindi po tayo kailangan maging materyoso. Hindi kinakailangan maging materialistic at hindi ka kinakailangan maging material girl. Pero kinakailangan mong ma-enjoy ang probisyon ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Amen. Shout amen. Amen. Kalooban ng Diyos umunlad ang iyong buhay. Sapagkat ang tunay na kaunlaran ay nagmumula sa Diyos at merong contentment. Bisa, paano ko malalaman kung aking pag-unlad ay galing sa Diyos? Napakadali lang. Merong contentment ang heart mo. Masaya ka. Pero yung marami ka ng pera, hindi ka pa masaya, kawawa ka. Mas maigi pa yung mga taong hindi gaanong marami ang pera, pero masaya, tumatawa. Hindi na nga alam ng ibang mayaman kung anong ibig sabihin ng tumawa. Yung tunay na tumawa. Kasi yung iba, mga kapatid, sa mundo, kaya lang sila masaya sapagkat merong kasiyahan. Pero pag wala ng kasiyahan, hindi na sila masaya. Pag may sumasayaw, may kumakanta, may kainan, may bidyoke, tawag nila happy hour. Kapag happy hour, everybody happy. Pero ang tanong, natatapos mo bang happy hour? Of course. Pag wala ng happy hour, hindi na sila masaya. Ang tunay na kasiyahan, kahit nag-iisa ka, masaya ka, dahil ang iyong kasiyahan ay ang Panginoon. Did you know that contentment is godliness? This is what the Bible teaches. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yet true godliness with contentment is itself great wealth. Yun yung great wealth. Yun yung malaking kayamanan. Ano yun? Yun pong godliness with contentment. Masaya ka. Maiksi ang kumot, masaya ka. Lumaki ang kumot, masaya ka. Matigas ang higaan, masaya ka. Lumambot ang higaan, masaya ka. Hindi ho ang nagpasaya sa iyo ay yung lumaki ang kumot at lumambot yung higaan. Ang nagpapasaya sa iyo ay kahit maikli ang kumot at matigas ang higaan, hindi ka natutulog mag-isa. Kasama mo ang Panginoon at hindi ka niya iiwanan at hindi ka niya pababayaan. Amen! Shout amen! That is why in this series, we learn that in Christ, I am rich and godly. Not only rich, but also godly. You have to keep in mind that not all rich people are godly. What we aim for is godliness with contentment. The time will come and say, that's enough. Lord, okay na. Masaya na po ako sa lahat ng biyayang bigay mo. At kung dadagdagan mo pa po ito, Panginoon, bibigyan mo ko ng opportunity para pasayahin ang ibang tao. Kung dadagdagan mo pa po ito, Lord, bibigyan mo ko ng opportunity matulungan ang aming church na maitawid ang mabuting balita ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Amen? Dahil sa totoo lang, may mga nanonood sa broadcast na ito at maaring nandito sa bulwagang ito. Mamamatay po kayo at muling mabubuhay at muli kayong mamamatay. Hindi nyo na mauubos kung anong na-imbak ninyo para sa inyo at para sa inyong pamilya. You have enough. Sobra na ang ibinigay ng Lord sa inyo. And you have to be grateful and thankful that in Christ you are made rich because Jesus is our true wealth. Siyang tunay nating kayamanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Number 3, live healthy through the cross.
If you reign in light, you need to know how to live healthy, and the secret is through the finished work of Christ. Health in its fullest extent is grace through the finished work of Christ. While we can only do so much to protect it, the cross has done it all. Kung minsan, nagugulat tayo sa buhay. May mga taong kilala kayong napakaingat sa pagkain. Napakaingat sa inumin. Pero ginulat kayo ng malaking pagkagulat. Biglang nagkaroon ng sakit. Mari may kilala kayong ganyan. Sabi mo, may taong yan, napakaingat. Hindi kumakain ng kung ano-ano. Inaamoy muna. May mga tao na kumakain, di na inaamoy. Nalaman na lang niyang sira dahil sinabi ng asawa niya, sira yung kinain mo At nung sumunod na araw, tsaka lang nasira ang kanyang tiyan. Dahil kumain siya ng sira. Mga kapatid, may makilala kayong gulay lang ang kinakain. Gulay, parang kambing. Gulay. Damo. Malunggay, dahong Maria, damong Maria, damong makahiya, saluyot, okra, talong. Hindi kumakain ng karne. May kilala po tayong ganyan. Pero biglang nagpa-check up, may cancer. Saan nakuha yung cancer? Sa damo. So ang moral lesson, huwag kang magdamo. Mga kapatid, we may be saying this lightly, but the truth is, no food can be considered 100% safe due to various factors. I did the research to find out may mga factors na nakakaapekto ng ating mga kinakain kahit ano ang inyong kainin. Uulitin ko, kahit ano ang inyong kainin, laging merong risk factor. Here are the risk factors. Number 1, contamination risk. Food can be exposed to bacteria, viruses, or chemicals during growing, harvesting, processing, or handling. The risk is from farm to market, from market to kitchen, from kitchen to your plate. Laging mayroong risk of contamination. Tandaan, wala hong 100% safe. Number 1 is contamination. Number 2, food-borne illnesses. Improper storage, cooking, or cross-contamination can lead to harmful pathogens, meaning microorganisms in food, posing health risk. Kaya hindi nyo alam, yung mga pathogens, mga microorganisms, it is beyond our eyes to see. Yan po ay merong risk sa mga pag-iimbak. Siyempre po, di ba, may mga malalaking mga kainan, hindi naman araw-araw ho yan na namimili. Meron silang mga storage. Yung pagluluto, yung pag-handle, lahat ito ay merong tinatawag po na risk. Number 3, allergies and sensitivities. Foods that are generally safe for the majority might not be safe for individuals with specific allergies, sensitivities, or intolerances. Maaring okay sa iyo, pero hindi okay sa iba. Kaya nga tinatanong, di ba, meron ba kayong allergy? Meron taong kilala kayo na allergic sa lahat ng pagkain. Ano ba ang kakainin mo? Di mo na alam kung ano ipapakain sa kanya. Allergic sa lahat ng pagkain.
Mga kapatid, o kaya ilan lang ang pwedeng kainin. Merong mga taong pag kumain ng chicken, nagchi-chicken skin. Tinutubuan ng pakpak. Merong mga taong allergic sa beef, iba sa pork, ang iba allergic sa vegetables. Na, maring okay sa iyan pero hindi okay sa iba. At pag na-trigger ang allergies mo, mga kapatid, that would pose even risk to your health. Number 4, processing. Processed foods, even those labeled as healthy, di ba may mga processed food nakalagay healthy, can sometimes contain hidden additives, preservatives, or chemicals that could pose long-term health risk if consumed frequently. Yung madalas na kinakain ay mayroong banta sa iyong kalusugan. Mga kapatid, kung iisipin natin, ano bang pagkain ang 100% safe? Mga kapatid, wala. Sapagkat may mga banta lahat. Number 5, natural toxin. Some foods naturally contain toxins that can be harmful if not properly prepared or cooked. May mga pagkain na kailangan tama ang preparation, tama ang luto. Pag hindi ho tama ang luto, meron pong sangkap yung pagkain po na yon na magiging lason sa iyong katawan at banta sa iyong kalusugan. Ngayon, sa nabanggit ko po na ito, parang ayaw nyo nang kumain. Bishop, parang ayaw ko nang kumain na. Ang tanong, anong gagawin natin sa ganitong banta? May sagot ang Biblia. I'll show you the answer. What do we do with these threats? Grabe itong banta na ito. Walang 100% safe na pagkain. I'll show you. Grabe ang wisdom ng Bible. 1 Timothy chapter 4, verse 4 to 5. Look at the scripture. For everything God created is good. Everything. Everything, as in everything. Everything God created is good. And nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Because, this is the reason, it is, yung tinutukoy na it is, yung everything na iyong tinatanggap na may pagpapasalamat, yung kinakain mo, it is sanctified. Tell me how? By the Word of God and prayer. Yung word na sanctified, ang Greek word hagiazo, which means purify or cleanse. So, ibig sabihin, kahit merong pathogens, kahit mayroong mga microorganism sa kinakain mo't banta sa iyong kalusugan, pag yan na itinaas mo na sa Panginoon, safe nang kainin sapagkat pinurify na, nilinis na ng Panginoon. Woo! Give Him praise. Amen. Ha! Kain na. Praise God. Praise God. The problem with so many people today is very unthankful and very ungrateful. Ang sarap na ng pagkain na nasa kanilang hapag, nagrereklamo pa. Gayong ang ibang tao, walang ang makakain. Pag may pagkain sa hapag nyo, itaas ninyo sa Panginoon. You pray like this, Lord, sanctify this food, that it will serve nourishment to our body. What you are saying is, Lord, cleanse this food. Mula po sa pagtanim nito, sa pag-ani nito, mula sa pag-aalaga ng mga baka na ito, hanggang sa ito'y maging steak. Oh God!
sanctify this. At pag pinag-pray mo na, kainin mong walang nervyos. Dahil alam mo, sinagot ng Panginoon ang iyong panalangin. Give Him praise! Give Him praise! Give Him praise! Amen! When you pray to sanctify the food, it is purified from anything harmful to your health. Kaya you always pray before you eat. Laging manalangin. Huwag kakain ng hindi nananalangin. Pwedeng manalangin ng hindi kumakain. Pero huwag kakain ng hindi nananalangin. Sapagkat walang 100% safe. Lalo na kung kumakain kayo sa labas. Yung hindi kayong nagluto, hindi kayong namili, hindi kayong nagluto, hindi kayong nagprepara. O kahit kayo pa ang namili, kahit kayo pa ang nagluto, kahit kayo pa ang nagprepara, laging ipag-pray, Lord, sanctify this food, that it will serve nourishment to our body. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Amen. And if you want to learn more about divine health, meron po tayong isinulat na ebook, ang title, Staying Healthy Through the Cross. And in this series, we learn that in Christ, I am healed and healthy. Everybody say, in Christ, I am healed and healthy. In Christ, I am healed and healthy. One more time. In Christ, I am healed and healthy. Number 4. Live happy whatever the circumstances. Ang ibig sabihin ng in Christ you reign, hindi mo pinapayagan ang kalungkutan maghari sa iyo. Now, hindi ko sinasabing hindi mangyayari ang kalungkutan. Hindi ko sinasabing hindi ka magkakaproblema, pero wag mong paghariin sa buhay mo. Pwede kang umiyak ng magdamag, pero pag dumating ng umaga, ngumiti ka na dahil tapos na ang magdamag. Weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Napansin niyo po ba? Kahit gaano kalakas ang bagyo, tumitigil din. Mula po nung Miyerkules, Webes, Biyernes, bumabagyo. Umuulan, bumabaha. Pero pagdating ng Sabado ng umaga, sumikat ang magandang araw, sumikat ang magandang umaga. It's another day. Amen. Maaring kahapon sugatan ka. Maaring kahapon masamang-masama ang loob mo. Itulog mo lang at paggising mo, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magsasaya na ako. Hallelujah! Praise the Lord. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Can you read verse 18 all together at the count of 3? Ready? 1, 2, 3. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. One more time. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Bakit kinakailangan maging masaya? Dahil ang taong masayahin, mahaba ang buhay. Ang taong bugnutin, mamamatay ng maaga at mamamatay ng pangit. I'll show you the verse. Proverbs 17:22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Mga kapatid,
Hindi ko sinasabing walang problema sa buhay na ito. Ang sinasabi ko po sa inyo, kahit may problema, maraming dahilan para magsaya. Ang grasya ay dakila kaysa problema. Isipin mo lang ng pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, sasaya ka na. Praise God! Praise God! Praise God! Amen. Isipin mo lang na pag tumunog ang trumpeta, ikaw ay kukunin ng Panginoon at mapapasa Panginoon, sasaya ka na! Kahit marami ka pang bayarin. Dahil pag alis mo, may iwanan lahat ng bayarin at mapapasa Panginoon ka na magpakailan-kailan pa man. Oh, happy day! Oh, happy day! Come Lord Jesus! Come Lord Jesus! Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Dalawang beses inulit ang rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. And again, I say rejoice. Bakit? It is a choice to rejoice. Walang pwedeng pumilit sa iyong magsaya. Pero kailangan mo magpasyang maging masaya. Dahil naghahari ka kay Kristo, huwag mong paghariin ng lungkot. Paghariin mong saya. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, not sometimes, not many times, always. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. How many of the circumstances? Oh. Hindi ka makakapili ng pangyayari sa buhay. Hindi ka makakapili ng mga pangyayari sa buhay. Maraming darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Maraming mga darating sa buhay mo na hindi mo gustong mangyari. Pero anuman ang mangyayari sa buhay mo, pwede kang magpasyang maging masaya sapagkat alam mo kay Kristo, kaya mong pagharian ng lungkot dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Let's see them again. Tignan natin yung apat na life application. You can see this on your screen. Yan po ang katotohanan na pwede nating ipamuhay dahil tayo ay naghahari. Hindi po maghahari pa lang, naghahari na tayo sa buhay na ito. Dahil ikaw ay na kay Kristo. Are you in Christ? You reign in life. And because you reign in life, this is how we should live. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Live godly, live abundantly, live healthy, and live happy. The big idea is, in Christ, I reign in life. And because you are in Christ, and because you reign in life, now you can live godly, you can live abundantly, you can live healthy, and you can live happy every day. Because in Christ, you reign in life. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. And also the opportunity to reign in life today. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, maligtas, at maghari ka sa buhay na ito, aanyayahan ka po namin, taas mo ang iyong kamay, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap, maiksing panalangin pero ariin mong isang personal mong panalangin. Manalangin po tayo. Samahan po natin ang ating mga bisita sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Ariin mong isang personal mong panalangin. Ang mga katagang bibigkasin ko, Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sinuman sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Mula po sa ikaibuturan ng aming puso dito sa EMI, nais nating batiin ang lahat ng tumanggap sa Panginoon. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. We are so very happy for all of you today. Welcome to the family of God. Ihanda po natin ang atin pong mga communion elements, and let's do this together, mga kabiyaya. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Mas malakas pa dyan. Are you in Christ? You certainly reign in light. And because you reign in light, you can live godly, you can live abundantly, you can live healthy, and you can live happy. Because in Christ, you reign in light. Palakpakan si Lord. Praise God. We have a great message today. Praise God. Thank you so much for joining us today. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of
faithful grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ng kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Sarito!